Tawagin niyo na lang akong Tintin. 26 years old, taga QC. Maputi ako, slim, at sanay na rumampa sa stage. Ilang beses na rin akong sumali sa pageants kaya medyo bihasa na rin sa ayos, ngiti at charm. Pero sa totoo lang, kahit may mga nagpaparamdam paminsan-minsan, single ako for almost 2 years. Hindi dahil sa walang nagkakagusto, kundi dahil naging focused ako sa work at sa sarili ko. Habang nagdi-dinner kami ng barkada, bigla nilang binanggit ang word na parang magic para sa akin ng Boracay. Book na tayo, bes. Summer na. Adventure na ulit. Wala na si Tintin sa love life, dapat may bago siyang memories. Medyo napangiti ako. 3rd time ko na sa Boracay. Sa totoo lang parang wala na akong ine-expect. Alam mo yung feeling na been there, done that? Pero dahil makulit ang tropa, go na rin. Malay mo, makapagpahinga lang, maka-beach at ma-refresh. Pero hindi ko alam na ito pala ang pinaka-unexpected vacation ng buhay ko. Pagdating namin sa island, same view, same vibe. Pero noong gabing iyon sa isang beachfront bar, ibang klaseng energy ang naramdaman ko. That's when I saw him. CD. Uppa vibes, chinito, tall, clean cut, maputi. Yung tipong parang kakalabas lang sa Korean drama tapos naligaw sa Pilipinas. May hawak siyang drink at naka-black polo. Simpleng pormahan pero may dating. Tahimik lang siya sa isang table kasama ng mga kaibigan niya. Makalaglag panty. Nagkatinginan kami. Hindi siya yung lalaking palaban sa moves pero may something sa mata niya na parang, "Hey, ikaw!" I smiled. He smiled. Tapos bigla na lang siyang lumapit. Ang gwapo niya. "Hi, okay lang ba makijoin sa table niyo?" Napatingin ako sa mga friends ko, tapos sabay-sabay silang nag-chorus ng "Yee!" Sige na nga. Nagpakilala siyang D, taga Laguna, 28 years old. May business raw siya, at mahilig din sa spontaneous travels. Nag-click kami agad. Hindi ko alam kung dahil sa beach, sa music, o sa pagka-misteryoso niya. Basta ang alam ko may spark. Mga 2 a.m. na, halos ubos na ang kwento at tawa at may konting alak na din. "Gusto mo maglakad sa tabing dagat?" Tanong niya. Bago pa ako makatanggi, nagkatinginan kami at sumama na ako. Siyempre ang mga tinginan ng mga barkada parang may something kaming gagawin, haha. That walk turned into hugs, then kisses. And then, alam mo na, one night stand. The next morning, wala siyang binigay na number niya or kahit anong contact info. Pero may tissue sa bag ko na may sulat. "Thank you for the night, babe. Kung magkikita man tayo ulit liligawan na kita at hindi papakawalan, di." Akala ko hanggang dun na lang yon. A wild, unforgettable memory sa pangatlong balik ko sa Boracay. Kwento lang sa tropa. Secret lang sa diary. Fast forward 7 months later, birthday ng pinsan ng kaibigan ng mama ko sa Laguna. Sinama lang ako ni mama out of courtesy. Ayoko talaga kasi may work pa ako pero wala na raw choice. Kasi wala kasama si mama at mag-drive sa kanya. Pagpasok pa lang namin sa bahay, may napansin agad akong familiar na